So hello everyone, so kumusta nga ba ang Explorer 250 version 2 after 2,000 kilometers? Ano yung mga impressions ko, mga comments, ano ba yung mga issues na nakita ko dito? Nakikita nyo yung odo natin is 1,999, so baka ika-cancel nyo ako niya na kasi hindi pa talaga siya 2,000, pero yeah, 1,999 na siya. Magiging series na to sa ating channel. Every 1,000 kilometers magbibigay ako ng update sa motor na to. Nagka-problema ba siya? May mga na-discover ba akong bago? Kung ano na bang nangyari dito? So at least alam nyo din naman. So unahin natin ano ba yung mga nadagdag natin sa motor na to. Pinakauna natin na idagdag talaga natin dito is yung R15 V3, galing sa Shopee lang yan. So next naman natin nadagdag dito is yung kanya winglet, galing lang pa din yan sa Shopee. Pangatlo natin is yung ating seat cup, which is galing sa 1925 Garage. So meron silang page sa Facebook, pwede nyong i-message yun kung mag-inquire kayo ng para dito. Ganda na seat cup na yan, accurate na accurate sa Ducati. Meron na din tayong phone mount na Mokoto. Hindi lang lahat may dinagdag, no? Meron din akong tinanggal. So yung tinanggal ko yung parang vents dito. And parang nagmukha siya lalo na Ducati, no? Tapos to decals naman, wala talaga akong napalitan lahat. All stock talaga. Ang ginawa ko lang is dinagdagan ko lang tong puti na racing line sa harap na parang Ducati. Performance naman, yung mga napalitan ko is yung kaya sprocket sa engine, 15T na yun siya galing sa 13. Then yung chain ko, bago din yung aking chain is 520 na 130 yung length. Isa din sa mga napalitan ko is naka Phyto ignition coil na siya ngayon kasi since yung ignition coil niya, yan yung laging may issue daw. Paminsan, namamatay daw pag umuulan. So ayan, pinalitan ko na ng Phyto ignition coil. Sa loob naman nito is naka Showa RCDI na siya. And yung ating spark plug is naka iridium spark plug na din siya, which is yung DPR8EIX-9. So ayan, medyo mas malakas yun siya compared sa standard, and pero mas mainit din siya. Yung kanyang angkasan, pag wala tong seat cowl na to, itong fairing sa likod niya, medyo naririnig ko nagpa-vibrate. Paminsan kasi inaangkasan to, so madali lang, plug and play lang naman to, so pwede to siyang tanggalin. Pag may nag-aangkas, yung impression ko talaga nito is subsob talaga yung nakaangkas mo sa likod, no? Kasi nasa itaas siya, nasa baba ka, so yung riding position mo pa ganyan. So medyo mabigat sa kamay mo dito, para kang nagpo-push up habang nagda-drive ka. Yun yung masasabi ko. Yung putik sa likod issue pa din kahit meron na to extension konti. So yung putik sa likod, pag maulan, so malakas yung putik dito, tumatama sa backride kung may backride ka. Pero kung solo ka naman, hindi naman umaabot sa inyo yung putik. Then napansin ko, yung simula na tinanggal ko yung parang vents dito, naririnig ko nagba-vibrate yung fairings dito kasi tumatama tong black at itong pula. Kasi wala na yung screw dito, wala na din yung screw dito sa loob. So medyo maluag na siya. Kung tatanggalin nyo din to, make sure na meron kayong ipapalit dito na fit para hindi naririnig yung vibration. Next is yung kanyang bolts. Yung bolts niya sa side mirror, pansin ko na kumakalawang na. So after 2,000 kilometers, medyo nangangalawang na yung mga bolts sa side mirror. Ayan. Sa mga ibang bolts naman, okay naman, wala namang kalawang. Yung sa side mirror lang talaga yung pansin ko. Yung sa susian naman, kasi marami akong susi na ipa sa bahay, sa office, nalagay ko siya dito sa harap. So nangyayari, parang natanggal yung pintura na silver dito sa harap. Ganyan, tapos pero paminsan napapatong dito, ayan, nahalata nyo din yung lock na dito. Tapos dito din sa kanyang tangke, kung nandito naman sa paharap naman yung kalagay yung mga susi nyo, may mga marks din dito sa tangke. Ayan, ayan, kita nyo. Sa gulong naman, so napansin ko yung stock niya, hindi siya masyado yung ganun talaga sobrang makapit. Parang hindi ako masyadong confident magbanking sa mga gulong na to. Even though malaki siya, iwan ko lang, sa feel ko lang, hindi talaga ako ganun ka-confident kung kakapit ba talaga siya. Pero okay lang naman din naman to. Sa brakes naman, front at likod, wala masyadong problema. Yun nga lang yung sabi ko, yung gulong. Pag binigla mo, or yung sa likod, kahit engine brake lang, pag malakas yung pagka-engine brake mo, there are times na magsiskid yung kanyang likod. So yun ang napapansin ko. So okay yung brakes, progressive braking. So yun lang, yung pansin ko talaga yung gulong. Merong times na nagsiskid ako pag sinobrahan mo bigla ng brake. Pero nakokontrol ko naman. Ever since na napili ko to, hindi ko pa talaga to na ninidrag. Kasi nga hindi ako ganun ka-confident dahil sa gulong. No? So napansin niyo yung chicken strips niya, hindi ganun ka-dulo. Usually pag mahilig ka mabangke, dito yan eh. Pero sa akin, nandito lang. So hindi masyado ako nagbabangking nito kasi ayun ko, nasa feel ko lang, hindi masyado ako confident magbanking sa mga gulong na to. Plus nga pala yung fairings nito one time kasi nga yung nilagay ko yung ignition coil, yung spark plug dito kasi kailangan nyo tanggalin ito lahat. So pagbalik, ayan, meron siyang konting crack. Ayan, napansin ko. So ayan, nasobrahan ng pag-screw dito. Di lang doon, dito napansin ko meron din siyang konting crack na sobrahan din na screw dito. So ingat-ingat kayo pag nagbaklas kayo nito, pagbalik nyo, ingat-ingat kayo na huwag nyo sobrahan talaga, sobrang higpit kasi baka magka-crack yung inyong fairings. Ayan, buti na lang hindi masyado ganun kahalata. Sa mga positive naman, sa mga nagustuhan ko naman nito after 2,000 kilometers, first talaga is never ako napatayan nito sa kalsada.
So when it comes to engine reliability naman, isa sa gusto ko is parang reliable talaga siya, no? Never siya nagkaroon ng diferensya sa akin habang nagdadrive ako. At kahit hindi ako nagdadrive, never ako nagkaroon ng problema sa makina na ito. Suspension niya, goods. So gustong gusto ko yung suspension niya. So hindi masyado yung ganun masyadong mauntol. Pati yung sa front niya kasi is naka-inverted forks na din kasi siya. So gustong gusto ko yung suspension, hindi siya ganun ka mauntol. So smooth yung takbo mo kahit nasa high speeds ka. Tapos nagustuhan ko yung torque niya mabalakas kahit pa naka 15T na ako dito. So yung torque niya, yung panga-passings, walang problema, sobrang bilis pa din. Malakas yung torque niya. Kita nyo naman sa isang video ko, if napanood nyo na, click nyo lang dito kung gusto nyo panoorin. 0 to 60 ko nito is nasa around 3 seconds lang. Ganun siya kabilis yung kanyang acceleration. Din nga pala sa napansin ko dito, once na-upgrade ko yung aking ignition coil, RCDI at yung kanyang spark plug, pansin kong lalong lumakas yung exhaust, lalong lumakas, medyo mas higher yung pitch niya. Yan yung napansin ko dito. Kaya ginagawa ko madalas pag nagbabiyahe ako is naka-silencer ako most of the time talaga. Yung sa handlebar naman napansin ko, medyo unti-unting napupudpud na yung aking handlebar. So ayan. Sa kabila naman hindi masyado kasi hindi naman iniikot-ikot dito. Dito medyo napansin kong unti-unting napupudpud na eh. Okay? Ayan. Gandang palitan nyo din yan soon. So isa sa malakasan napansin ko talaga tong motor na to after 2,000 kilometers, sobrang nakakabali liig talaga nitong motor na to. No, so kahit anggulo, pag nagra-rides ako, ang raraming tumitingin talaga nito. Lalo na pa medyo mahina yung pagtatakbo ko, yung parang cruising speed lang, raming tumitingin talaga nito. Tapos marami pa masyadong nagpapabomba, lalo na yung mga bata. Mahilig sila masyado nagsasabi, bomba, bomba. So ayan, isa din yan sa napapansin. When it comes to fuel consumption naman, hindi naman ako na-bother masyado. So usually talaga nasa 30 kilometers per liter talaga yung mga city riding mo, 27. So kaya nag-upgrades ako, hindi ko pa nakakita. Soon, meron tayong bagong video regarding sa bagong fuel consumption ng medyo loaded na motor. Okay, so meron ako mga upgrades. 0 to 60 natin, 3 seconds. 0 to 100 natin is 10 seconds. So bilis siya. Pero tingnan natin yung fuel consumption niya na bago, kung kumusta siya. So sa ngayon, okay naman, wala akong problema dyan. And if interesado ka for more content, then don't forget to hit that subscribe button down below. Thank you for watching and ride safe!